Saan ka? Can you drop me off at BGC? Clarence Church ho, boss. UST ho. Late na ako. Mabilisan lang. Sa bahay ng ex ko. Saan ho yun, miss? Sa may Cubao. Alam ko na yan pag nandun na tayo. Sabi nga nila, basta taxi driver, sweet lover. Sabi lang nila dati yun. Ngayon kasi pag sinabi mong taxi driver, Ayos ba yung metro mo? Baka naman tampered yan. Makikakilala ko sa LTFRB, ha? Ako naman, approve po ng LTFRB yan. I don't know why, but I'm having some serious trust issues whenever I ride a cab here. Ako lang ba yun? Kuya, di ba 35 pesos lang ang flat rate? 40 yun, miss. Sagat na yan. Kuya, sure ka? Baka niloloko mo ko kasama sa job description ng isang taxi driver na tulad ko, ang maghatid sa mga pasahero ko sa kanilang mga pupuntahan. Wait lang, sandali. Kuya, sa may Ortigas, sa walang traffic please. Ano? Paliwanag mo. Teka lang. Siguraduhin ligtas at komportable ang kanilang biyahe. Miss nyo yun, may issue ako dito. Gusto mo? Salamat, kuya. Bait mo naman. Sana kasi bait mo na lang yung ex ko. Sa trabahong to, marami kang makikilalang iba't ibang klase ng tao. Bakit? Do you expect your boss to do everything? Anong klaseng katangahan yan? Saan ho ba kayo galing? From the States. Kailan yung uwi niya? Ay, it's been 15 years or more actually. Wala naman masyadong nagbago sa Pinas, ha? Tingnan mo, squatters area pa din yun. Ay, sa dinabi-dami ng mga kurakot na politiko, what do you expect? Napakalaki pa naman ng expectations ko sa'yo. I don't care kahit ano pang excuses yung iharap mo sa akin. I just want you to do your fucking job. Ginawa ko naman lahat. Ginawa ko naman yung trabaho ko para maging mabuting girlfriend. Ano pa bang kulang? Sige lang, iyak mo lang yung iyak. Kulang yata ako sa makeup ngayon. Pero okay lang naman. Mukha naman fresh ang festlak ng lola mo. Pak! Himala, Alam mo, hindi dapat naniniwala ang mga tao sa Himala. Ako, I am deeply religious pero hindi ako naniniwala sa Himala eh. Asa na lang tayo sa Himala lagi? Gaya nga ng sabi ni Ate Guy, walang Himala. Beauty. Beauty! Tubig. Nauhaw ako. Ramdam niyo pa ho ba yun? Okay lang mo bang palakasan yung radyo? Balita. Kasi may isa kong mga sa news writing eh. Hindi po kang nag-aaral. Yung aming mga kalabas. Lack of education is the reason why this country has many unemployed citizens. Aba, is the states. They prioritize the education above anything else. Dito sa atin, hindi ko na alam. And don't get me started sa laglag bala scam na yan, ha? Manong, di ko na ho alam kung saan tayo. Kayo na po bahala sa buhay ko. Ba't ka ba napadpad dito sa Maynila? Magbabakasakali kasi ako dito sa Maynila eh. Yan alatenti ipagod. Di problema gamin, madikmam mo, di buong address na. Ganyan talaga ang buhay. Hirap ng buhay eh. Kailangan kumayod. Wood. Nagpintas day sambong. My life, my rules. I'm gonna do my mascara this way. Kasi I'm an independent woman. I don't need no man to make me happy. Ako, sarap. Ay, Precious Pasado Santissima! Magdahan-dahan ka naman! Nakalimutan ko tuloy pang ilang Hail Mary na ako. Beauty, pang ilan na nga ba? Pang-anim na ho, madam. Ay, salamat, Beauty. Kasi mga mali sa driver natin ngayon. Kasi
Ang hirap kasi sa inyo mga lalaki. Confident na kayong sakta yung mga babaeng marurupok na katulad ko. Ano? Nagdadahilan ka pa? Marupok ka na yan. I don't care if you have influence of Mrs. Bune o kahit tigyawat pa yun sa singit. I just need that paper on my desk tomorrow morning, 8 a.m. sharp. Look how stupid people are. Pauwi na nga lang ako, hinahabol pa ako ng stress. Palibhasa kasi ang tatamad ng mga tao. Tinatamad na akong pumasok. Pwede po ba tayong umikot na lang? Uuwi na ako. Joke lang, kuya. Ipapasa ko pa pala yung theoretical paper ko. Bukod pa dun ha? Bukod pa dun. Ay, ang hipokrito. Me? I'm not a hypocrite. I stand by the Lord. Because He is my shepherd. He is the way, the truth, the life. Ay, beauty. Huwag mong bibigyan yan. Nalaman ko yung mga batang yan sa sindikato. Enough na nag-donate tayo sa charity ng 1 linggo. Kaya hindi umuunlad yung mga buhay nila eh. Nagigets mo ba ako, kuya? Kuya, are you listening? Nagigets mo ba ako? Tapos sila pa yung may ganang sabihin na hindi daw pantay-pantay yung opportunity sa lahat. Kung pantay-pantay po tayong lahat, apay garo dawan SM Jayan Mingay, paki-explain man ajay manong? Hayaan mo na. Bigyan na lang natin ng sabon. Sabihin mo wala tayong pera. May bago tayong iPhone kay Mama at bagong iPad kay Junjun. Pag may iPhone at iPad, mayaman na agad. Hindi ba pwedeng hinuhulugan pa rin natin nun? I think I need a new phone. Like, oh my god, this one's really getting old. Kaya nga I think it's better if we just leave this country. Tataas na nga yung sahod ko. Gaganda pa yung buhay namin ng anak ko. Wala na talagang pag-asa tong bayan na to. Kaya nga kami nag-migrate sa ibang bansa para magandang buhay namin. Nakakalungkot lang isipin na kung ano iniwan namin Pilipinas, ganun pa rin pagbalik namin 15 years after. Alam mo ba kung bakit nagkakaganito ang sitwasyon ngayon? Nakakalimutan na kasi natin magsimba. Sabi nga ni Father Agosto sa homily niya, we should be receiving Christ in our hearts every now and then. Ang hirap kasi ng sitwasyon sa probinsya. Lahat ng oportunidad nandito sa Maynila. Kasi ano kami nga, madi nga nakapag-adalon. Anya nga ititrabaho nga gurure kanyami dito eh. Tapos ang lala pa lang traffic dito sa Manila. Nang dahil sa mga kurakot na politiko na yan eh. Palala ng palala. Nasabihan pa tayong worst traffic problem sa buong mundo. Ay nako, kaya ako lagi nalilate eh. Okay lang sana, kuya, na umasa ako na may mangyayari pa eh. Kaso hanggang kailan ako magpapakatanga? Alam mo kasi na may kasalanan ng lahat ng to. Yung mga baklang yan! Ano? Naku kuya, hindi ako mapolitikong tao. Ang sa akin lang naman, isinusulong ko ang mga kailangan isulong sa bayang ito. Women's rights. Alam mo kuya, lagi nga nakakalimutan ng kababayan sa bayang ito. Naku talaga, pag ako naging senadora, yan ang una kong isa sa batas. No reservations. Nawawala na ng moralidad ang bansang ito. Dahil sa mga baklang yun talaga eh. Kaya dumarami yung mga bakla, tomboy dito. Dahil kay Vice Ganda. Ang sa akin lang naman, haters gonna hate. Inggit lang sila sa beauty ng makeup ko. Naku kuya, no makeup look to. Napanood ko to kay Michelle Fan sa YouTube. I really don't like my makeup. Like, look at those brows. Ew, I hate those brows. Bakit to? Sino ho ba may kasalanan? Kasalanan to ng mga tamad na mamamayan ng Pilipinas. Ganon? Tapos naglalink kayo baga nagsasadot kami birok di trabaho? Palibhasa kasi, lumaki kayong marangya ang buhay at maraming oportunidad. Alam mo kasi kuya, ganito kasi yan. Wala yan sa mayaman ka o mahirap ka. Kapag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Kung nagngina ti bili ni Jibaleng ketatan, 250 per kilo ti baka. Tapos ang lakas pa ng loob mo magpanilaga dyan? Ay, honey, ang tagal ko na palang hindi nakakatikim ng nilaga. Sige, mamaya, magpaluto tayo. Alam mo, kuya, pag-ibig kasi parang traffic. Dapat yan pinagtsatsagaan. Sinong tangang magtsatsaga sa traffic dito sa Pilipinas? Sabihin mo nga sa akin, kuya. Sino?
Kasi kapag naghintay ka ng maayos, eventually, magiging okay na rin naman yung daloy na paglalakbay nyo eh. Eh, paano naman kami mga nagko-commute lang? Lagi na lang kami nalilate dahil sa lecheng traffic na yan. If na ako nito sa major ko eh. Ang hirap kasi sa mga tao, hindi marunong maghintay. Manhid sila. Makasarili. Dapat kasi magkaroon ng initiative ang mga tao sa mga gawain nila. Dapat huli na yung mga taong sangkot sa laglag balas scam. Dapat ibalik na yung death penalty para yun agad yung hatol sa mga hayop na yun. Dapat suspended na lang ngayon eh. Tinan mo yung clouds, kuya, oh. Tinan mo. Tinan mo. Dapat pinaglalaban ng mga inaaping kababaihan. Dapat masunog sa impyerno ang tanang kabaklaan. Damn, those brows are on fleek. Dapat may pantay-pantay na oportunidad. Ang dami niyong reklamo eh. Kayo ba? Anong ginawa niyo? Well, I tried donating to charity. That's enough, right? So, mahal naman? Mahal naman? Ang mahal naman! Ang mahal naman. Ang mahal naman! Ang mahal naman! Ang mahal naman!